gano'n. Tapos nung natatakot na ako, syempre, nag-iisa ako. Tapos dumadami na sila. Tapos naano nila yung hijab ko, kung saan ako daw nakuha, yung gano'n. Kasi yung sa market pala, yung mga nagtitinda doon na sila Burma, Muslim. Kapag ikaw o mentor sa kanila, akala nila, kaya ka naka-hijab, kaya ka naka-outlook ng pang-Muslim dahil aagawin mo yung teritoryo nila. So, doon ako na-hurt. Well, sa mga sisters po natin dyan na medyo kulang lang po na explanation, mga sis, ang Quran po ay hindi po sulat na Latin. Ito po ay Arabic. Ang Quran po ay hindi po nilalagay sa bubong ng bahay kasi po nababasa, naiinita, narurumihan at naiihirian ng pusa, ng kung whatever na mga hayop dyan sa bubong natin. Ang Quran po ay nilalagay po sa isang malinis na lugar. Ito po pwede po siyang nasa mataas na lugar at binabasa po ito, hindi lang po tinatago. Ang Quran po ay hindi po decoration sa bahay. And mga sis, pag may mga new converts or new sisters na nagpapakita sa inyo, welcome them. Huwag niyo po silang i-bully, pagtatanungan, i-interrogate na kung ano-ano. Mga sis, we are all sisters, we are all Muslims. Wala pong ganyanan. So, just for your sake, at saka yung mga iba dyan na nagtatanong kung picking on other sisters, yung mga sa hijab nila, mga sis, wala pong ganyan. Kung nakikita niyo po yung mga sisters natin na maayos ang paghihijab nila, ano ibig sabihin po nun? Meaning mag-ayos din kayo. Ganun lang po yun. At kung mas maganda po ang medyo ang tela na mahijab nyo, if you have extra, alam nyo, mamigay na lang po kayo. Mas mabuti po yun. So, mga sis, let's be united in this. We are all Muslims. Wala pong balik Islam or anong tribo mo. Walang born Muslim. We are all Muslims. Nakakataon lang po, some of us are raised by Muslim parents. Some of us raised po ng around inside a Muslim community, and some of us nag-embrace po ng Islam just recently, and some of us have just been Muslims mga ilang months pa lang at ilang taon pa lang. So sisters, regardless of that, we're just Muslims. We're all Muslims. Welcome your sisters. Huwag niyo pong pagtripan, huwag niyo pong asarin, huwag niyong takutin. Okay? Because what you reflects on you. How you behave towards your fellow men. I mean, wag ng Muslim, kahit sinong tao, kung ganyan po ang pakikitungo sa ibang tao, you reflect who you are. That is not Islamic. So, do what is right, do what is Islamic. Do not scare your sisters. Wala pong ganyan sa Islam. Embrace them, accept them, rejoice. Dapat nga nagsa-celebrate tayo pag may nagsasahada, di po ba? So, wala pong ganyan. Okay, mga sis? So there, now that we've gone from the challenging experience naman sis being a Muslim, ano naman ang benefit? Ano naman ang kagandahan? Anong kabutihan naman na experience mo being a Muslim? Sa akin po, ang nakuha kong aral ko sa nangyari sa akin na kahit balik Islam sa amin, kahit born Islam kami, kahit born Muslim ka man, dapat nga magkaisa tayo, diba? Kahit ano man ilihin mo, kahit di ka Muslim, kung Muslim ka man, dapat talaga pakitaan natin na mabuti yung kapwa natin. Kasi lahat naman tayo nilalang ni ano man ang religion mo, ano man ang sekta mo, wala dapat sa atin na pakitaan na hindi mo nila. Lalo na sa ating mga Muslim, dapat po, born Muslim po kayo o hindi man tayo magkakilala sa pangalan, o siguro naman makikilala mo kung talagang Muslim, magbatian po tayo. Huwag po tayo magplastikan. Dapat po pakita natin kung ano tayo. At saka po sa mga Muslima na born Muslim, dapat po kayo po yung maging simbolo sa aming mga balik-Islam para po na yung faith namin mas lalong tumaas. Alhamdulillah. So, narinig po natin yan, mga brothers and sisters in Islam, ang kabutihan naman na na-experience ni Sister Khadija now na ngayon na isa na siyang Muslima. Sis, ano naman ang pwede mong i-mensahe sa mga
brothers and sisters natin, and mga ano na rin, mga non-Muslims na rin? Sa kanila po, kung ano man nakita niya sa physical look ng tao, huwag niyong tignan yung ano man yung physical nila. Dapat malaman natin kung ano yung deep inside na kung mabuti silang tao. Kung ano man yung pangit, manihingi ka lang tayo kung pangit. Kung hindi naman kayo inaargabyado. Pero kung makita niyo naman na kahit na kaibigan niyo, nanay niyo, kung makita niyo naman ang kabutihan, i-accept natin, igalang din natin. Dapat tayo dito sa mundong iwawag, magalangan. Maging magulang mo, maging kapatid mo, maging mo, o maging kaibigan mo. Dapat lahat tayo magmahalan, magpakita ng mabuti dito sa mundo. Habang nabubuhay pa tayo. Mashallah. Yes, alhamdulillah. Sister, I'm curious. Kasi alam ko may dalawa kang anak. I've always wondered, iba yung pag-raise mo sa kanila nung the times na ikaw lang na mag-isa, na pinapalaki mo yung mga anak mo, and then nung hindi ka pa Muslim. How is it now? Paano ang relationship ngayon mo sa mga anak mo? Sa akin, sa ngayon po, mas maganda. Kasi nung Christian pa ako, siyempre, nandun na yung intriga, lahat ng problema nila. Pero ngayon na Muslim ako, naunawaan ko po. Halimbawa, ngayon sa pananamit ko, mas naiintindihan ng anak ko kung bakit ako nakaganito. Tapos sa pagiging ina, mas lalo akong aware sa mga anak ko kung paano ko sila palalaki ng mabuti, kung paano ko sila turuan maging tao, humarap sa kapwa-bata o sa kapwa-bata, sa kapwa-tao sa nakakatanda ng kanila. I see na yung eldest mo is just graduated, prep. Ano naman ang, may mga comments din ba sa mga classmates niya na say na, uy, mami mo, di ba, noon gano'n, nakatakip ng ulo, Ano naman ang comments mo doon? Comment ko dun, kasi yung isang mong anak na kuya ko, kasi yung si Maui, sumasabay siya sa akin pag ako nagdarasal. Sinusundan niya ako. Siya pa yung nagyayaya sa akin. From 11, kaya hanggang 12, ganyan. Tapos kabag-atulog. Siya pa yung nagyayaya na, Mama, sala na tayo. So, nung tinuro niya sa isang friend niya, sabi, nagdadal daw sila. Tapos sabi naman, may nagsabi na tinutulang ko daw na magtututuwad yung anak ko. So, ang dami ko naman, hindi yung magtutuwad. Sabi ko, yun ay pagpapatirahan ka sa Diyos. Tapos yung naging big deal din sa lugar namin, yung tinuro ko sa anak ko. Tapos pag kumakain, nagsaling date nila, gano'n. Tapos pag umiinom sila, nila. So, naging big deal yun. Pero, tinuturo ko sa anak ko, yung tinuturo ko sa'yo, sabi ko, sa'yo lang yun. Sabi ko, kasi sila, may mami din sila, iba, may nanay sila, iba, may tatay din sila, iba, na iba naman ay tuturo nila sa kanila. Yun, yung anak mo, natutuwa naman ako, sumusunod naman sa akin. MashaAllah. Sis, alam naman natin, in Islam, there is no coercion in Islam. Ang guidance po ay hindi nagaling, like what Sister Rahima just said, na ang guidance po ay galing po sa Allah Ta'ala. Hindi po yan galing sa tao. Maubos ng laway namin dito sa kakasalita, come to Islam. Meron dyan makikinig. Meron dyan mag-iisip. Meron dyan dedma. So, it doesn't come from us. But we can only, pwede lang tayo mag-effort na through our actions, through our intentions, through our, especially sa mga women, sa appearance natin, dakwa na ito Kumbaga nakikita nila, curious sila, ay Muslim siya, ano kayang religion nila? So, that's God's way of guiding them. That is not up to us. So, that's really good, sis, na-explain mo sa anak mo na, yes, may mga sarili silang mga mommy and daddy na nagtuturo sa kanila, and it's not. But it's very interesting. It's very, very nice to know and learn na you're raising your son na as a Muslim, na may mga habits siya na dinidevelop mo, na inshallah, na ma-a-apply niya sa buhay niya. Because as a mom, you're the